sakto sa deadline niya ngayong araw, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling nilang ibasura ito. Ikinumpara pa nila ang trato ng Kamara sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa 15 pahinang sagot o answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte, hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan sa due process ng bise. Giit pa nila, meron din umanong double standard sa pagtingin ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung ikukumpara sa paano inaksyonan ang mga reklamo laban sa bise. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang masasagot dito. Ang sa atin, sinasabi natin na hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Wala pang sinasabi ang abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa kung dadalihin nila ang issue sa Korte Suprema. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang House Justice Committee. Pero ang isang miyembro nito na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sinabing bigong sagutin ng tuwiran ni VP Sara ang mga akusasyong inihain laban sa kanya. Sa halip daw na direktang sagutin ang mga aligasyon, sinubukan pa raw nilang hamunin ang impeachment proceedings batay sa nakalilito nitong interpretasyon sa due process at ultimate facts. Ginit din ni Ridon na malinaw sa reklamo at supporting documents na may paglalatag ng ultimate facts kaugnay sa maling paggamit ng confidential funds ng bise, pagbabanta sa buhay ng presidente, first lady at dating House Speaker, unexplained wealth at paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa Miyerkules nakataktang magpulong muli ang House Justice Committee. Naunang sinabi ng committee chairperson nito na si Jervy Luistro na may 3 araw para mag-reply sa sagot ng bise ang mga complainant at 3 araw para sa rejoinder ni VP Sara. Unang target ng komite na muling mag-convene sa April 8 para talakayin kung sufficient in grounds ang reklamo laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.